Mga kababayan, bakit nga ba hindi dapat maging normal ang mga banta sa isang demokrasya? Nais ko lamang ipaalala sa inyo mga kababayan ang mga taong nagsasalita ng kanilang saloobin sa mga nangyayari sa bayan na kung saan ang naging kapalit ay ang buhay nila. Panoorin po natin ito mga kababayan. Ako, nagpipigil pa ako pero sa nakikita ko na itong mga kababayan natin na alam na nila na mali, susuportahan pa nila. Mali na itong Sigibuloy, mali pa ito si Duterte at ang mga kampo nila, suportahan nyo pa, di ba? O, ako ngayon, sa gabing ito, idideklara ko na. Ako ay sumusuporta na sa Marcos Administration at tinihikayat ko na ang sambayanang Pilipino na suportahan ang Marcos Administration by all means, di ba? Kung yung pagbanta ng pagpatay na mga pananalita nanggaling mismo sa bunganga ni Digong nyo, hindi nangyari, yun figure of speech, mga kaibigan. Eh bakit nangyari? Di ba? At sa maraming pagkakataon, pinupuri niya pa yung mga membro ng law enforcement na nakakapatay. At merong mga pagtatapat na ginawa, di ba? Merong pulis na bumitaw sa serbisyo sapagkat hindi niya maatim ang ipinagagawa sa kanila. Yun namang iba naman na mga pagpapahayag, dahil merong systematic ang pangyayari. Mga kaibigan talagang organisado yung ginawang mga pagpatay, sistematiko Ang dami pa pasikot-sikot. Threat is threat. Whether conditional it is or not, threat is threat. And no one is above the law. Naalala niyo yung teacher? Sige nga, sa mga nakakalala. Sino nakakalala sa teacher? Nag-threat lang siya na papatayin niya si Digong magbibigay siya ng 50 million. Ano ginawa sa kanya? Kinulong. Diba? So, ganun din yun mga minamahal. Yung kay Sara Duterte. May condition man yan sa wala. Threat is a threat. Pag walang pera, makukulong. Tapos, pag may pera, hindi makukulong. Ganun ba? Ganun kabulok? Ganun ba kabulok ang sistema ng bansang Pilipinas? Diba? Mga minamahal. Huwag na tayo magpaligay-ligay pa. It is part of their tactics to delay the impeachment. Yun yung totoo. No sugarcoating, pero yun yung nakikita, nararamdaman at napapansin ng mamamayang Pilipino. Diba? Huwag na tayo mag-sugarcoat. Yan yung balak ninyo. Yan yung gusto nyong mangyari. Yan talaga. Si Jacob Arroyo o mas kilalang amigo ng bayan, Percy Lapid at si Mima Alicia, mga kilalang tao na naging kritiko sa mga Duterte na naging malagim ang kamatayan. Wala mang mga ebidensya na nagpapatunay sa mga aligasyon, haka-haka o sabi-sabi. Pero tandaan natin mga kababayan, hindi mo maiaalis pag ang isang tao na nagpapakita ng galit, puot at pagbabanta, natural lang na maraming maglalaro sa kaisipan ng mga tao, lalo na pag konektado ang mga pangyayari. Ang tanging na lang po natin masasandalan ngayon mga kababayan ay ang manaig ang batas para makuha ang hustisya